parang kasaya ngayon na at least hindi ka na masyadong ina-attach or na the sister of Tony na pwede ka na i-guest mag-isa, may show ka ng mag-isa, di ba? Ako, sinasabi ko nga din sa mga ini-interview ako na parang I'll always be the sister of Tony, and I think my sister will always be the sister of Alex or Catherine kung sa amin. Pero hindi nagmamatter sa akin yun kasi kung bakit naman ako nakapasok sa showbiz is because of also my sister. So, parang kung ano man yung nakukuha ko na siguro may konti din ako doon. May konti din ako doon. Hindi rin binigay lahat sa kanya. Pero kung ba't ako nakapasok sa showbiz is because of her. So, I don't mind. Kung sabihin nila ako na, you'll always be in your sister's shadow. Kasi siya talaga yung ate ko and I really look up to her and she's really my idol. Kasi nakita ko talaga siya, paano siya nagsimula from zero. So, tas hanggang sa naabot niya yung pangarap niya. And until now, she never stopped. So, parang, yun. Siyempre, natutuwa tayo. Pero, at the end of the day, kahit sabihin mo na, okay, ikaw na si Alex, hindi na namin masyado naisip ang ate mo. At the end of the day, lahat naman ng ginagawa ko, kahit siya din, kami rin naman yung nagko-consultan eh. So, partly ko naman yung mga sinasabi ko, sinasabi rin niya to sa akin, kaya ako nasasabi. Feeling mo ba mas maganda ka sa kanya? Honest. Totoo? Pero parang siguro pag mas malakas yung sex appeal niya, pero siguro mas cute lang yung face ko. Wow. Pero mas ako na mas madaldal ako sa kanya, tsaka mas nakakatawa ako sa kanya, tsaka mas madami akong mas naiisip. Kung mag-iisip kami, may naisip na akong 20 siya, mga pa lang, 4. Pero yung 4 na yun, sobrang yung inisip yun. Pero walang kwento. Kasi ako yung 20 na yun, kung ano-ano na lang mapasok sa isip ko. Siya, isip niya. Talagang Pros and cons. Ganyan siya. Oo. Pulido, kumbaga. Pulido, yung 4 na yun, talagang the best. Ako, napakadami ko nang naisip. Pero siya, mga 4 na, pero yun nga. Talagang meron na siyang, alam na yung plan B, plan C. Ganyan siya. Ano pang mga gusto mong project na matanggap? Or aside, kasi may drama ka na ngayon. Gusto ko mag-host ng PEP. Ah, talaga? Oo. Sige nga. Yung host. Sana, pag wala ka na. Kumatok siya talaga! Ay, hindi ako! Sabi ko, hype na to. Pero may kato ka talaga. Naka-double knock ka. Pag double knock daw, bounce back din. Madami dapat, di ba? Seriously, anong mga gusto mo pa? Ay, gusto ko magka-talk show with my sister. Ah, talaga? Meron kayo ngayon pero reality yun, di ba? Reality Mobile. Team Gonzaga. Gusto kong talk show. Pero, alam ko syempre, matagal pa yun. Pero sana, in Jesus' name. Kasi, pa naman parang, dapat talk show, di ba, that marami ka na life experience. So, yun. So gusto mo parang mag-resign si Miss Chris, di ba? Hindi ko naman sinasabing mag-resign. Oo, ka din eh. Kasi andun na Pero sister parang mo. ang peg namin, sis. Yes, sisters. Diba? O, ikaw baka gusto mong maging test bomb. Open kami. Sige, okay. Pag-usapan natin yan. At least you're open to do it. Diba? Ayaw mong si Shalala makasama doon? Siyempre, gusto ko talaga makasama. Kaya lang, siyempre, iba naman Netflix ni Shalala. Ayaw mo siyang show doon. Mali ko, kung may contract siya, di ba? Kasi meron pa rin siyang ginagawa doon. Pero alam mo, gusto talaga namin si Shalala, nami-miss namin siya. Minsan nga, parang akong tanga, pag naisip ko si Shalala, natatawa ko mag-isa kasi naaalala ko yung... Kasi kayo lagi di ba, moments nag-reenactment, namin. di ba? Even si Ice, actually yung buong Juicy, nami-miss ko sila talaga. Para sa kalaman ng Pepsters, yung Juicy, yung talk show ng TV5 before, 1998 nag-start. 1998? Grabe naman yung Ay, 1998. 2008, sorry! Ano to, centennial? Sinabay po namin sa 100th year ng Pilipinas na naging siya. August 2008. Siya lang ang solo host noon. Tapos tayo ng 2012. After a month, sinamahan ka ni IC, tapos nag-Chrissy siya, lalaan mo, Twister, ayan. So, doon sila, mga baliw sila doon. Palagi nababash yung show. Nababash din naman kasi yung show natin. Let's face it, pero okay lang. Okay lang! Kasi di ba may experience ka na sa talk show? Ngayon ba parang pag
naiintriga Kaya alam mo, ka. sobrang thankful din ako sa TV5. Kasi nung lumipat ako from ABS, nakita nila na pwede akong mag-host. Kasi before, ang trabaho ko naman sa ABS is all acting. Best friend. Oo, best friend, Best friend, acting. diba? Oo. Classmate. Oo, naman yung classmate. Di ba ganun ang mga rules mo Tindera. doon? Tindera! Di ba? Yung mga fishbowl nagdadala ka, papaharap Grabe ka naman ng yung fishbowl papel. na nagdadala. Grabe naman Di ba? Anak ka ng taga-kantin, di ba? Ganun lang. Anak ng taga-content. Parang wala naman akong ganung proyekto. O nagtutula ka ng In ice fairness cream. naman, supporting roles ako. Ah, sige. Huwag naman tayo pumunta dun sa nagtitinda ng kariton. Kinuha ko ng TV pa, nagtitinda ako ng kariton sa ABS. So, parang thankful talaga ako sa TV5 kasi dahil binigyan nila ako ng hosting, nakita ng ABS na ay pwede siya mag-host. So, nung lumipat ako, na ipasok ka agad ako sa The Voice. V-reporters kami ni Robbie. Diba? So, parang I'm always gonna be thankful sa TV5 because without them, hindi malalaman ng ibang tao yung iba kong kayang gawin. Pero di ba, first episode live ka? Live tayo. Oh. 4 p.m. yung time slot. Nakaya mong itawid yung 30-minute na show, di ba? Kasi nga madaldal ako. Kita naman eh. Naitawid natin ang tanong, naitawid ba ng mga viewers? Nagustuhan ba nila? Naitawid natin. Nagustuhan ba nila yung mga lumabas at namutawi sa bibig ko? Ngayon, Lex, sino gusto mo makasama? Mga leading man ng ABS or mga veteran actress doon? Ang dami-dami kong gusto makatrabaho, pero ayoko baka mamaya hindi naman nila ako gusto makatrabaho. Kahit sino talaga sa akin. Wala akong any particular na gusto katrabaho. Gusto ko syempre si Vice. Kasi natutuwa talaga kay Vice. Gusto ka ba ni Vice? Oo. Friend naman kayo, di ba? Oo. Grabe ka naman yung hindi ako gusto ni Vice. Vice Mayor, daddy ko ha. Si Vice personally natutuwa talaga sa kanya. Kasi gusto ko yung laging masaya, tumatawa. So gusto ko siya makatrabaho. She's kasi magkakasama kami sa Private Benjamin. So, yun lang. Si Vice yung pinaka gusto kong makatrabaho. Pero sa lahat ng iba pa, quite sino, I'm very much open. Si Miss Susan. Siyempre gusto diba? ko rin makatrabaho si Babae Miss ng Paslupa, Susan. oo. Oo, si Tita Susan. Gusto ko talaga siya kasi ibang klaseng katrabaho si Tita Susan. Ibang experience. Even si Tito Freddy. Pero siyempre, naman yun. Yun yung sinasabi ko. Yun nga, na parang tayo naman, kung anong sabihin ng management, yun lang naman din ang gagawin natin. Hindi naman tayo pwedeng mamimili, yun yung gusto yung makatrabaho. Tapos pag may binigay sa'yo na hindi naman yun yung katrabaho mo, ma-hurt ka. So ako, I'm open to anyone. Oo. Magbabanggit ako ng mga pangalan ha. Mag-ano ka lang ng sa kanila. Anong gusto mo i-describe sa kanila? In fairness to you, humahaba ka ha. Sige, wala na nga akong, yun ang BS ko, friend. Pedal pusher nga daw ito eh. Pedal pusher. Kasi kung makaganyan ka. Hindi, kasi may tawag sila sa akin nung nag-floor director ako sa Juicy. Si Bias. Bias. Okay. Ay, si Mendoza. Si Material. Yan ang kaibigan ko. Si IC, siguro kami, pag nakita ko si IC, parang hindi nagkita ng ilang taon o ilang buwan. Same pa din yung pagkakaibigan namin. Tsaka kami lang yung, ang dami namin inside jokes ni IC. So si IC, miss na miss ko na rin kasama yan. Tsaka gets ni IC yung mga namin. Pag nanonood kami ng sine, grabe. Sobrang tawang-tawa lang kami. Talaga. Kasi kung ano ng mga naiisip namin na inside jokes about showbiz. Kaya, syempre, lumaki din siya sa showbiz. So, ang dami rin niyang nakakatawa. Yung parang patakaran dito sa showbiz, nakakatawa. Kaya, Shalala. Si Shalala, Belen Torres. Tawag niya sa akin si Belen Torres. Alam mo, yung mga patawa ni Shalala, patawa ni IC, mga patawa namin. Minsan nagagamit ko pa din, and then hanggang ngayon, habay pa din siya. Kaya, minsan na-miss ko rin sila. Minsan nagkaka-text kami ni Shalala. So, actually, na-miss ko talaga siya. Mo Twister. Si Mo Twister, DJ. Yung totoo. Ano ba Yung sabi totoo. Si DJ Mo, sa totoo lang, kapag nakasama mo siya, magugulat ka, di ba? Kasi one time nga na parang napagtanggol ko pa siya kasi nga sobrang bait niya eh. And the way he talks, parang sobrang meron siyang terms of endearment sa lahat. Hi honey, hi. Hi sweetheart. Kaya parang nagugulat ako sa kanya, sa mga tweets niya, minsan sa mga ginagawa niya na parang, alam mo, hindi yan yung Mo na kilala mo pag off-cam. Di ba? Siguro parang face na yun or yun yung kailangan niyang gawin. Pero
Sa Ayun. totoo lang, ang sweet ni mo. Sweet siya, di ba, off-cam? So, nagugulat lang din ako. Pero siguro yun talaga yung nangyayari sa kanya eh. Baka ganun kasi talaga yung kanyang gusto niyang career or whatever. Pero, I know, parang nakita ko naman parang 2 years din natin siyang katrabaho na maganda naman. Di lang natin siya sobrang naging ka-close, pero mabait naman siya. Hindi naman siya yung douche, yung di ba sinasabi ba, parang sama na ugali, douchebag naman kasi mo. Hindi, pagkatrabaho mo siya, professional siya, hindi siya nalilate, ang sweet niyang magsalita, okay naman siya. So, wala naman tayong masasabing masama sa kanya. Okay mo. Ayan, napanood niya yan. Nanay Christy for me. Si Nanay Christy, si Nanay ang dami kong natutunan sa kanya, lalo na pagdating sa pag-host, pagtatanong sa mga interviews. And isa si Nanay sa mga kinoconsider namin ng ate na parang takbuhan namin sa showbiz. Although ngayon hindi na nga lang kami ganun ka-close, pero alam naman namin deep down in our hearts na pag nakita kami, and yung pinagsamahan namin, kasi magmula pa lang sa ate ko, alam naman namin na same pa rin naman ang pagsasamahan namin. Yun lang. Kian Cipriano. Rock! Ano ba si Kian? Si Kian naman ang super ina-admire ko na, hindi, totoo ha, na siguro si Kian ang pinaka-gentleman na nakilala ko na lalaki. Kasi parang after ng mga nangyari sa amin, Diba? oo, ni Ryan. Ni Ryan talaga. Hindi mga nagsasalita ng interview si Kian kasi walang ganun eh. Oo. Talagang, and until now, habang nagtatrabaho kami, full of respect, he highly respects women, tapos wala kang makita sa kanyang inarte, professional, sobrang good words lang talaga. Ngayon ko lang na-realize yan nung tumanda na ako, na parang alam mo si Kian talaga, isa sa mga super gentleman kong nakilala. Di ba ganun ang totoong lalaki, hindi nagsasalita after ng breakup? Well, hindi naman naging kami kasi ni Kian. Hindi naging kami. Ano lang? Hindi. Plain? Hindi kasi parang ang nangyari sa amin is parang nagkaasaran lang kami dahil nagkakatrabaho kami. Pero doon sa duration ng relationship, sa pagtatrabaho namin, di ba parang minsan inano pa natin sa juicy kasi nga nalaman ko may girlfriend pala siya noon na matagal na. So, hindi siya nagsalita, di ba? Sa buong time na yun. Na kahit galit ako sa kanya, hindi siya pumapatay. lagi pa rin niya akong binabati kahit alam niyang galit ako sa kanya. Wala siyang sinabing masama sa akin direkta, na kahit na meron siya naririnig na, alam mo, si Kian, ganito, nagkikwento ako. Sobrang, ko talaga si Kian. Ngayon ko na-realize na isa si Kian sa mga tunay na lalaki and very gentleman talaga siya. Tony Gonzaga. Kasi, seryoso, pag banggitin yung pangalang Tony, halimbawa, sabi ko sa'yo, paano mo i-describe si Tony, anong mga lessons na natutunan mo sa kanya? Alam mo, ngayon, talaga, super, super duper close namin ng ate na siguro siguro mga 6 years ago pag nagpakasal siya, parang hindi ako masyadong affected. Hindi ako masyadong affected. Ang sama. Hindi parang maiyak ako, pero ngayon parang sobrang, sobrang sisters na sisters kami na parang isa lang ang utak namin, isa lang ang puso namin, isa lang kinakain namin, isang bituka lang kami, ganun talaga. Ngayon namin talagang naisimento at hindi na talaga maikukundi na ang pagiging magkapatid. Kasi talagang, she's my idol. She's everything that I am right now. Kasi I always look up to her. Siya ang laging last say. Lalo na ngayon na wala naman akong dinedate, wala naman akong, wala akong special someone. Siya ang special someone ko. Siya ang kausap ko, ka-text ko, bago ako matulog. Lagi kaming nagkikwentuhan. Katabi ko matulog minsan. Sobrang, halos lahat ng ginagawa ko is alam ng ate ko. Halos lahat ng sinasabi ko, kinoconsult ko sa kanya. Ganun din naman siya. So, parang super close namin ngayon. At sinasabi ko sa kanya, wag mo na siya magpapakasal kasi super iyak talaga ako. Wow. So, ano pa ang mga dapat abangan sa'yo para alam ng Pepsters? I-plug mo na. October, November, December, hanggang January. Sige, i-plug mo na. Siyempre, wag po natin kakalimutan na after nitong episode na ito, mag-host na rin naman ako nito. Magpaalam ka na rin sa audience. It's your last. It's your last! How would you feel? Threatened ako. Hindi, sa ating mga kapamilya na Pepsters, sana po abangan nyo unang-una sa lahat, sa kapuso, kapatid, kapamilya natin, yung aking pong libro, wala po itong Taga Channel 4, Solar, invite mo lahat. Mga kababayan, kasi di ba government channel yun. Oo. Mga kababayan natin, kabarkada, oo.
ka-velvet, ka-pepsters, basta lahat po ng sambayan ng Pilipino, lahat ng Homo sapiens, Homo erectus, lahat ng mga umaano ng oxygen, humihitit talaga. Iniimbitahan ko po kayo na sana po makakuha kayo ng copy, lalong-lalo ng mga young girls natin, mga kababaihan, ng akin pong libro. Under ABS-CBN Publishing, it is about breakups, about loving yourself, knowing what you really want, preserving yourself, everything you have to know in being single and kaka-single pa lang. So, sana po makakuha kayo nun. And I hope the book can help you. And pag nakabili kayo, anytime, anywhere, kung makita nyo ako, magpapirma kayo, I'll be happy to do it. And I'll be happy to answer all your love questions. Wow. Hindi matatapos ng episode na to kung wala tayong, di ba? Nag-promise ka sa kanila, kakanta ka ng mga 5 songs. Oo, unahin na. It's Sabi all, naman, 8. Isa lang. Ay, 8 ba? It's all coming back to me. Dali na kasi, ano mo yun, di ba? Parang favorite song. Siguro kakantahin ko na lang yung kinanta ni Laika. Sige. Na bakit ako mahihiya. Simulan nga natin. Simulan ng chorus. Excuse me. Sige. Hindi yung simula. Nung una. Nung kita'y minahal. Mahalin. Hindi ko na inisip yun. Nung kita'y mahalin, hindi ko na inisip. Ang kinabukasan ka ay tatanggapin ko. Maluwag sa dibdib. Sapagkat mahal kita. Ako mahiya kung sa iyo'y liligaya. Di ba sabi ko sa'yo, malalim na ako ngayon? Pati pagkanta ko ang lalim. Sige, go, friend! Sinusupport Di ba ang lalim niya? Yun na lang! Isa pa! Ang ganda, okay yun talaga. Pati ka gumawa ng album. Yes, it's in the works. Talaga? Yes, I'm claiming it na. Album. Okay, Alex, ano mga dapat abangan sa'yo ng mga pepsters? Yes, syempre aside from my book, gusto ko rin po, iniimbitahan ko rin po lahat ng mga kapamilya natin to watch Banana Split every Saturday po. And ASAP 19 every Sunday, and then Pure Love po every day before TV Patrol, 5:45 p.m. Sana po mapanood nyo dahil paganda po ng paganda yung kwento. That's all, thank you. Twitter, Instagram, and all. Twitter, it's Miss Cathy Gonzaga. You know naman bakit. It's deserve na nating mag-miss. Parang binibining Joyce Bernal, Miss Lea Salonga. Miss Cathy Gonzaga. Para Wow. Miss Lea Michelle, di ba? Wow. May miss. Kami-kami yon. And it's verified. Verified yung Twitter. No, by myself. Hindi pa din ako. And then Instagram. And Instagram, it's Cathy Gonzaga. Dahil sa Instagram, ano lang tayo, simpleng mamamayan. Okay. Nagkaroon po kasi ng problema dun sa, may Cathy Gonzaga na sa Twitter. Kasi parang palibel din ako dun sa Miss Cathy Gonzaga. Once again, Pepsters, palapakan natin Alex Gonzaga. Ayoko guys, there were nights when it was so cold. Now my body falling mad. Ikaw. Listen to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel. And my tears come to dust, and I just knew my eyes were driving out forever. See you there in SM Arena. Bye.